Aling. Alam kong video. Morning. Hey. Kapoy. Fusen. Uy, almost died. Nose dive. Nose dive talaga dun ako. Mapala yung puwet ko dun eh. Kasi galing siya mabilis. Yung rampang maliit lang. Konti lang. Yung impact. Pag ganun yung impact eh. Kaya gagan. Natapon yung puwet ko eh. Saas. Overtake. Akala ko naman tatalon mga putang ina. Hindi naman pala. Okay. Let's go. Woo. Woo. Sadong exage. Don't exage. Tik na ako dun ah. Bitawan yung ano.
Okay. Still a long way ahead. Tamang ano lang. Chill. Chill lang, boy. Ooh, squirrels. Thanks. Tayo makasabay din sa mga idol nating jet kasi green line sila eh. Hindi ko kayang green line, sobrang patag. Haba pa dito. Red line shortcut. yung 10 kilometro dun, puta. Doon pala sa bungad pala eh. The fuck is up? Okay. Okay. Don't exage. Don't exage. Taming pero kung enduro bike tong dala natin, hilaban tayo sa mga yan kahit pa paano kasi meron tayong dropper post. Training nga sa akin kasi mga tandaan na tayo, mahina ng tuhod natin. Something's not good. Iba talaga. Kalahati ng katawan manhid talaga. Waist below right, waist below, tete, bayag, hanggang puwet. Kanan numb talaga. Wala akong nararamdaman. Nerve, sciatica, hindi ko alam po ano. Na-therapy na wala pa din. What the fuck? Ano yun? Baka na ginastos. Buti di pa nagpa-opera eh. Wala din naman nangyari. Okay. Maingay natin bibi dahil sira na at di tayo marunong gumawa. Marunong tayo gumamit pero di tayo marunong gumawa. Uy. Marami dito mga riders, mga padjakans to eh. Mga palo sila dyan. Pahinga. Palo sila dito eh.
Tayo makapalo. Hihina katawan. Hihina ang bike. Bike wasn't designed for this trail. Let's see. Magana pa. Ha? Kapoy. So, actually, shortcut na ako dahil yun lang din naman yun eh. Iikot ka lang dyan eh. Not worth it kung pakapagod pa ako dun. Ito din yan. Okay. Okay. Next time, tayo. At we will walk through first dito sa buong red line siguro ba na kasi ngayon lang tayo nag-video. Ganitong angle. Dati nakaangat pa eh. So, sige. For the sake of the video. Yung kanina, kapiraso lang yung ano natin. Tawag na to. Shortcut. Ito pwede na nga palang mag-ano eh. Shortcut eh. Diyan o. Try natin i-recover yung tuhod natin. Actually pwede tayo mag straight dyan eh. Kaya lang ayan. So now I get it. Ito pala yan. So jump na to. Isang jump dyan. Oops. May poging darating. Pogi. Mabilis. E-bike. Ganda. What the hell is that e-bike, man? I like it. Bilis nung ano ah. Gusto ko yung bike niya. E-bike. How did we get? Where did we get? Gusto ko yung geometry. Hanapin ko. Oh yeah. Alam natin paano mag-order. Where to order. Kung yun ay full aluminum, mas okay. Pag carbon, ayoko. Another jump.
natin yung ano yun eh. Bilis nun oh. Bilis nun. E-bike eh. See that? Nawala na agad siya. Yun ang advantage ng e-bike. No bullshit. Nothing to prove. The additional power. Maganda. Okay. Tayo sa medyo after this may magandang flowway dito. Gusto ko to. Pero ingat tayo dito. Hindi natin i-exads. Okay, let's go. Good. Ito lang. May mahabang steep. May mahaba. Gradual. Could have cut it pero mas maganda flow doon. Okay naman. Worth it. Ito na ito. Isa pangangat. Full ba tayo? Sana matapos hindi maglobat, pero dapat tuloy-tuloy tayo. Tukod na. Hindi tayo build sa enduro and we don't have the right tool. This trail na to. Meron tayong DH bike sa enduro trail, exit trail actually, I think. But importante, nagtitraining tayo every week. Cardio, knees, para strengthen muscle, makabawi. So approaching tayo sa bridge, wooden bridge. Puro bridge naman to eh, wooden bridge, pero ito parang meron lang siyang water hole and go around sa diya sa Piong swamp. Yun yung pahinga, but we need to descend na. Okay, let's go. Ingay na yung ating ano. Small to medium yung frame bike, pero parang nabibitin ako, kaya sanay ako sa medium. Yung bike ko sa Pilipinas medium yon, so kailangan ko ng medium. Yung karoan niya, yung isang kasama niya. I think para marunong mag-ano yata. Cambio. Oh,
Ko pa. Shortcut. 1 second din yun. Advantage. 2 seconds. So may magandang flowy berms dito. Kaya lang, kung ganyan ka, hindi kaya. Hindi na natin kaya mag all out shred kasi DH bike tayo eh. Bago tayo makarating sa sa mga corners na maganda i-shred or full speed, wala na, ubos na tayo. Like this one, yung sa na ito, wall out ka doon galing sa likod. Simula, speed ka dito. Sobrang bilis na shred mo lang to dito. Ay, di ako marunong shred lang mukha ako. So siguro 30 minutes na tayo nagbabike, I think or tama. Okay, now for the sake of the video, pusin natin doon. Pero dapat dito na ako dahil pagod na ako. Shortcut na sana dito, but try natin dito. Tama nga sila. Right gear, right timing of the gear. Depende sa trail. Right timing, right shifting does matter. Tumatatak sa akin sinabi ni Idol kasama ko sa, sabi niya narinig daw niya, nakita niya nakita niya yung video ni Idol Aljay Diaz. Shout out to you, Idol. Tinuturuan daw niya sinisita daw niya si Idol ng tamang shifting, early, late. So tumatak sa akin, sabi ko tama nga naman yun. Totoo pala talaga yung ganun. If you have the right bike, kahit anong trail yan, kahit gaano kataas yan, if you have the right timing ng pag-shift, magiging consistent yung speed mo at yung power ng pag-jack mo. Easy sa legs mo na hindi mahirapan, at the same time you're gaining speed pa din consistently. Hindi man mas mabilis, consistent, lalo na in terms of karera ang pinag-uusapan. So if you execute the right timing, right shifting, makes a big difference. Ay, tama yan. Kahit naman tayo, pag-jack na pala to. Tangin na. Shit. Tulad yan. Ayan. Diba? Learn to read the trail, read your line, familiarize, thumb shifting. Pagod ako. Oy, pugo yun. Now, maybe siguro mag-shortcut na ako. Kasi malayo pa yun eh. At tayo nag-jump
Okay, sige. Dahan-dahan na lang. Hindi naghahabol. Pahinga na lang. Pahinga na lang tayo. Total, meron tayong hairnet. Dito matagak na yung pawis natin. Tangin nila, ayaw ko naiikutan. Diba? Pahinga na lang tayo kasi nagstay lang tayo doon. So dito high speed din to. So yun natin. Sure. Kaya lang pangat dito. Pahinga na lang natin to. Kaya lang, paano pahinga kung paakyat, diba? Ang mga pahinga ko. Sige, dahan-dahan lang. May pangat pa isa dyan. Kaya sana talaga ko enduro. Anyway, yun yung purpose eh. To gain stamina. Ang una, mga 15 rides ago, di pa nagsasangay sa akin yung trail. Over the time, nakikita ko yung iba, yung shortcut, binabasa, familiar na nila kasi mas matagal na sila sa akin, mga 500 times na sila siguro dito. It's all connected. Dati parang ang haba na yung trail, ngayon parang iksi na lang. I think sa red line I think literally mas maiksi siya sa lahat ng line dito sa Swift, sa blue, green, ka red. Mas spectacular ang red, yung mga features. Yung green naman mahaba, puro padyakan, plain, gradual. Blue naman gradual, semi jumps, tapos naghalo siya ng red and blue, red and green. Eventually sa blue mamimili ka sa halfway kung saan ka mag-exit, either red or green. I didn't know dati, siguro nakadaan ako mayroong blue exit, pero may ongoing construction kasi dito, kaya medyo nagulo na ano pa. But for the knowledge sa iba, I think ito na yung pinaka the best trail dito sa UAE, I guess. Maliban dun sa bundok, nasa
kung nasa ano ka, sa downtown area, Mashrip lang yung pinaka magandang trail para sa mga bike niyo. It's either gravel, road bike, BMX, MTB, enduro, trail, XC bike, of course kahit downhill. Ewan ko, ako okay lang kasi DH talaga ang laro ko. Hindi magaling pero DH sila gusto ko. Gusto ko rin enduro, wala lang ako enduro bike. Pero ito na yung pinaka the best compare sa others. So this is it, umikot lang tayo. Tuloy lang tayo. Tayo ng ahon, jumps na yan. You could have straight go here para mag shortcut, pero for the sake of the video we run the full course of the red trail. Bye! Uy! Tumama kaya? Was it the best jump? Pero let's go ahead dahil kapoy na kayo and we are behind schedule dahil mas kalahati na tayo. Ay. I hope kuha ng video. Kuha ba ng video? May video ba tayo? Baka mamaya ang pala hyperlapse ang puta. Takot. After dito, half the trail na tayo. Tapos continue the red line. The weather today, hindi siya mainit gaano pa. Hindi siya mainit nung pumunta rito. Yung hangin hindi mainit. Konti lang riders dahil siguro mainit. But today hindi siya ganun kainit. Sayang di miss it. Kasi kung marami talaga, pagdating pa lang namin kanina 6, 10 dapat puno na yun. Eh hindi, meron pang vacant. So let's get ready for the next jump. Exhausted tayo dahil sa ahon. Okay, so red walang
whip sana natin to, kaya lang hindi. Hindi natin kaya gawin. Ganda sana yung pa-berm. Pa-send whip berm. Dapat high altitude. And then, parang igaganon mo. Kaya lang, walang speed dun. Doon pa lang sa unang jump. Pangalawang, sender. Dapat naka full speed ka na doon. Nakapag-gain ka na ng speed. From the top, pagbaba, pump ka na ng gusto. Tayo, hindi tayo high flyer. Hindi natin kayang gawin. Bakit mabagal? Kasi galing tayo sa ahon. And then aahon ulit tayo. Basically, this bike is not built for this talaga. Dahil wala tayong dropper pose. And we are tuhog-tuhog by brother there. And then may jump dito. Ito, flowy jump to. Dapat spectacular ang pag-execute mo dito. After you berm, palang pagod na ako eh. Ito. Nabutan na siya. May tricks pa sana dun. Kaya lang, di alam ni brother anong purpose dun sa lugar na yun. Asan sila? Ha? Saan? Hindi nga, akala ko. Ay! Kapoy! Tara, let's go! Hoy, saan sila? Saan na mo? Hindi! Nauna sila sa akin! Baka nandun na! Chairman Jet. Shout out to Chairman. Nandito tayo. Hindi na tayo kailangang huminto pa doon dahil pag maubos yung battery natin. Sila yung mga matagal na dito. Very consistent sa pagbabike. That's good. At least keep your health. Now, pakiatan ka na. Pakiatan to. Sinasayang hinihintay tayo. Idiretso na lang natin tapos gradual pahinga kasi 8 kilometers pa to from that point ng pagpasok natin. That's the half of the trail actually. Lahat yon checkpoint. Ito nagkikita-kita mga riders, kwentuhan, then mamili na saan sila i-exit. So ito meron ding flowy dito, maganda rin dito, all out berming ka dito. Top position dito dito oh. Ito, lusutin sana natin to eh. Kaya lang
Okay. Okay. So, suwa na sila dito. Ayan na yung mag-red line. O bago pa lang kaya ano, bago na rin ako. Lalo na hindi angkop yung bike natin. Sooner, sana makabili tayo ng e-bike. E-bike tayo dito. We can ride the whole ass red line. Naka e-bike tayo. Basic lang yan. Kasi may pedal assist eh. For now, tama lang to. Now we have to yung endurance natin. Doon kasi 5 kilometers na. Hindi na ako nakadaan dito for quite some time kasi nakasabay na ako sa kanila eh. After the half, uwi na. So, dahil meron lang akong goal, nag-video ako na ginan. Now, balik ako dito para resume yung ating cardio and stamina enhancement. Muscle proofing ng tuhod sa legs, sa thigh. Yan dapat palalakasin natin. So mag 1 year, hindi pa, wala pang 1 year, 6 months pa lang kasi July. It's a very good program mula January na kapag uy, ba't ganun? Ang ina, what the fuck, ba't nakamanid yung aking ano, nakamanid yung aking kaliwang paa. Ang ina niya, hindi naman mahigpit. Hindi mo naghanap ng wala namang mahigpit sa akin kundi yung knees pads, yun lang, yung sapatos. Ganyan naman lagi. Okay. So effective, maglalagay ka ng ano pala, headband or any face mask cloth sa ulo para yung pawis di bumababa sa mata. Ngayon mas okay, parang mas masarap magbike kasi parang walang bumababa na ano na pawis. Dati ano lang talaga, basic lang ako, helmet, tapos yun na, pawis dito, pawis doon, tatama sa mata, trail ka, magja-jump ka, papawis, yun na, pisa to. Tapos may kasama pang mga insekto, yun pa, insekto na lang. Shout out sa Pamilya Mart, Tender Hams face mask. So we're gaining strength kasi hindi tayo karera dito, trying to prepare and reserve our energy para sa incoming mga features sa trail. Dito usually riders pagsalang diretso takbo agad, ganun. Pero suwa na sila, ay na magkuang ano, maybe pause lang. Kasi may training lang ako, may training, may discipline, muscle enhancement.
Kasi meron pa tayong dalawang major na assault. So kailangan ma-reserve ko yung energy ko ngayon. Pwede kong rat-ratin dito, pero ubos ako pagdating ko doon. Before doon sa isa first major stiff, merong paakyat eh. So ubos ka na agad. Then pag stiff mo, unang stiff, another mas mataas na second major assault. So ubos ka na agad nun. Then pababa ulit, then another. So strategy ka dapat. Ito, ratatin natin to dahil paangat. Dahil aangat ulit doon. Bridge. Okay. Ito. Rat dahil angat to. So, timing, shifting. Excellent work. Dito mahirapan. Konting effort. Tamang shift. Tamang timing. Right gear. Perfect execution. So it's 7 o'clock pa lang, maaga pa. So we're not behind schedule. Kung red line ka, on time lang tayo. Okay din dito. Medyo pababa to. Minsan ina-exaggerate ko kaya na isa-semp lang tayo. So then do exaggerate sa paghawak. Mo lang yung timing ng ganyan-ganyan mo. Because hindi prepared dun sa susunod na face ng trail. Babangga pala, so gaganon. Nabitaw mo na, yun. This is the end. Ganun yung usual. Ito naman, assault na naman tayo. For sure, bababa ulit tayo. Kung akit ka, bababa ka. Basic. Bababa ka, for sure akit ka. 50-meter bridge. Daw. The third longest steep bridge sa Musrip, I think. Dahil yung iba siguro mga 5 jumps, wooden jumps bridge, iksi lang yan. Ito, medyo mahaba-haba to ng konti. Tapos meron pang 2 mahaba. Pahinga. And dropping. Woo! 6 kilometers pa. Kanina 8, 6, dalawa lang yon. Dalawa lang. 2 kilometro lang na bawas. So, tips para kung nagmamadali ka, okay, huwag ka magbilang. Dahil the more na magbibilang ka, the more na malayo. Kasi madaliin mo. Pag minamadali mo, tapos pagod ka na agad nun. Yung tendency, hindi ka na makakabadyak ng consistent ayon sa iyong speed na hindi mabilis, hindi sobrang bagal. So pag nakita mo, uy, ano na lang, papadyak ka, tapos pagod ka na agad.
So, hindi magandang technique kasi sinubukan ko na. Parang matagal naman nun. 0.5 na lang. Wala pa din. Para bang 10 minutes lang yan, 5 minutes lang yan. Mga budol, ano? Akit, diba? Ano lang yan? 5 minutes na lang. 10 minutes. Parang ganun. So, ito. Ayan na to. Assault ng konti. Gradual, pababa, and then lapit na tayo sa isa pang jump. Average, 2 jump. Pero namamanhid yung aking toes. Bakit kaya? Yung daliri ko sa paa. Dito. Yung pinky. Itong ring. Finger, pinky. Finger sa baba. Sa paa. Manhid. And buong paa ng right. Tagal lang manhid. 2 years ago pa. Hindi ko alam bakit. Fuck is going on. Barada yata mga ano natin. Ugat. Ay, ako. Kailangan talaga mag-exercise. I don't know. Kasi pag after this, pagod ako. Tapos pag sa office, parang ganda ng gising. Ganda ng pasok sa Monday. Kasi nakapag-jump ka. Nakapag-full course ka ng red line. Ganda ng pacing mo. Talaga anong nararamdaman. Medyo magandang pakiramdam. Parang gusto mo na agad mag-Tuesday. Tapos Wednesday na yon. Kung Wednesday, gigil ka na. 2 araw na lang yon. Ride na naman sa Mushrip again. Dahil summer pa. Ano lang yun? Opinion ka lang yun. Hindi yan talaga. Dito ko nakita yung ano, coyote. The coyote. It really does exist. Meron pa ba tayong video? Yan yung video po. 25 minutes na yata. So 30 minutes. Shit. Yun lang. Wala ako kasi pagod ako. Nag-ano po dumadaan dito yung trail, ano na, talahib na. So may mga shortcut dyan, kaya lang hindi ko alam saan. Hindi na natin gagawin yun dahil for the sake of the video, shout out para full course video, red line. So maririnig mo yung ano, tapak ng bike sa tawag na to. Uy! Yung berm na yun sobrang tight, sharp edge, sharp berm.
At least ito, hindi tayo hingal gaano. So, meron pa isang bridge, tapos another assault. Nauubos sa ating lakas para lang bababa ka, and then another assault na major assault talaga for another steep. Pero hindi na siya steep eh. Itong unang steep talagang medyo mas ito, steep talaga siya para sa akin. So, dito ha, pagdating dito sa strip red line, miss ka na yung lugar to. Kung enduro lang, pwede tayo mag tuloy-tuloy, mag power no. Hindi eh, kailangan natin na reserve ang ating energy. At basically pag ako nag-ride dito, minom na ako ng tubig sa bahay pa lang, ang marami, tapos diretso ride out na ako hanggang matapos. Di ako minom ng tubig unless kailangan, kung may makita akong mahingian. Most likely wala. Pag sumasabay ako sa ibang grupo, minsan meron silang tubig yon, pero most likely ako lang, ayokong sumubay. Ayun, walang tubig-tubig. Ito yung mga tumutunog. So eto na yan, napadyak tayo paakyat doon. So si Kuya ubos siya, diba? Sinasabi ko, overtaken niya ako, para ma-overtaken ko siya. Siyempre naanda ko siya. Ayan yung ng consistency is the best policy. Yung nakura saan yan, sa overtaken niya ako. Ayan, mauna na siya. But hindi ko exhausted. Ito, ubusin ka dito bago ka bumaba. So yun, kuya, ito 50 meters din pala, so parehas lang, stiffer lang to I think. Ay hindi, ito pala yung isang maliit berm na may jump, dalawa. Hindi pa pala. Ito pa pala yung habang akyatan. Doon pa pala yan. Nga pala. Yun pala muna. So dapat doon, hindi ako magaling sa berming ng high speed eh. Tatakot ako ma-wash out ako ng ganan. Pero hindi pala yun. Pero yung berm na yun kasi isang straight na pa ganun eh. So may tendency pwede ako unlike sa mga pro, meron pa siyang parang wall na konti or ruts na nasa wall, dun sila. So hindi talaga sila kumbaga tumapak sila sa gilid eh, parang ganun eh. So hindi sila wash off. Yun kasi open, as you can see. Kung mag high speed ka pa dun, high speed ka na nga dun eh, kahit pa paano kasi kaling ka sa ramp. Hindi ako magaling sa cornering, sobrang workout ko pa yan.
Inaaral ko pa siya talaga. Akit baba po pala. Then yan na yung ano. Ito na yan. Ito na talaga yan. Alam kung gaano kataas tong mahaba yung, pero ito na talaga yan. Yung sa unahan. Sobrang pahinga kasi may ahon pa talaga na isa eh. Tapos yung ahon kahoy. Yun. Yung ahon na yun. Ah, 100 meters ito. Mahaba nga. So, 7 o'clock kanina. Yun. Yun. Ay, hindi. 100 meters dun sa merge trail. Hindi natin nakita. So, what about to do? It's the same, ano? Hindi natin tayo sa kakaiba. Kasi you like extreme! Diba? That was epic! Boring naman yan. Bababa ka lang dyan. Bullshit din. Nga lang, unless you want something spectacular. Wow, ganda ng pagkababa natin. It's another 50-meter bridge. Kaya ubos, di ba? Lahat ng ipon doon. Ubos dito. Na-realize na hindi mo kailangan mag-break lagi. Yung fear in your head, wala yan. When the time you pass it, na-realize mo na you're not faster enough sa lahat ng mga karera mo o lahat ng ride mo. Alam mo lang mabilis ka, pero hindi. Yung pagbaba ko doon, tumalon ako. Hindi na ako nag-brake. I wanted more speed pa. Pero sobrang hina yan. Ito. Boss dito. Dito. Oh, boss. Yung lakas. Consistent lang. Dahil may isa pang pangat.
Of course, di ako pupunta dyan. Ako. Woo! Pupunta. Woo! That's fucking worth it! Damn it. That's a technique ng manual para sa akin. Did you get it? Yes, I think. $7.23. Okay guys, kailangan mag-shortcut na tayo dito. Kasi ikot lang din naman yun. Okay, ganun lang. Nahihirapan lang sarili natin kasi ito may assault pa eh. Pagbigyan nyo na. Sabihin iba, wala ka pala eh. Well, wala talaga. DH bike to, hindi ko kaya. You should be training for the right trail in the right bike. Diba? Dapat ganun. Since wala nga tayo, walang muna tayo. Another assault. Tama naman. Para assault. Kasi ayaw nila mag red line. Kasi puro assault daw. Napuntahan na nila to for many times siguro. Pero ayaw na nabalik kasi puro assault niya. Ewan ko. Baka gusto lang nila ano lang, chill lang. Talagang gradual lang. Hindi naman sila nagkapag-karera. Hindi naman nila, wala naman sila piniprepare na karera. Wala din naman tayong piniprepare na karera. But I am preparing myself just in case magkaroon. At least meron na tayong endurance. Endurog. Itong part na trail na okay din. Exhausted na tayo. But this one is a flowy. May mga jumps. So, kailangan na execute natin na maayos. Okay. Let's go! Uy! Diba? Ano tawira? Kung paglipad, masyadong tigas ng bike ko. Paglipad ko. I'm preparing, pero sobrang tigas ng bike ko. Hindi siya parang maluwag, loose na anything pwede akong gumanon. Kasi pag bumagsak yung gaganon, ano na ako, delikado. So dapat loose ka lang na loose, hindi masyadong loose. Bear the impact. Okay, napit na tayo na malayo.
pump lang to. Pero pagod na ako eh. Gusto ko sana i-pump. Pagod na yung katawan. Not worth it. Not worth it. Although, practicein mo, oo. Pero kang karera yun siguro. Pero, dito, ano ka lang naman. So, yung mga lines dito na may mga pump na mas gives you speed. Kaya lang pagod na talaga. Pagod na. Hindi ko na ma-execute yung pagbaba eh. Maayos eh. Parang nangangatog na ako. So kung ipipilit ko pa another jump, kasi wala nang pahinga yung tuhod ko. Yan ang mga tendency sa mga karera na nag-over the bar dahil mahina na yung tuhod, mahina na yung shoulders, mahina yung grip. Pag bagsak ng ganun parang what the fuck, di ko kayang i-absorb yung impact na usually pag nagja-jump ka kaya naman. Yun kaya mo kasi naka-stay ka lang and then tumira ka ng jump, tapos balik ulit, pahinga, tira ka. Iba yun sa mahabang trail na tinakbo mo. Kasi naubos na yung energy mo. Every bit of your muscle makes a lot of difference. Kasi doon sa ankle mo, sa thigh mo, yung mga yun kung exhausted na yun, maliit na jump, 45 kilometers per hour na takbo, maliit na jump tulad neto, pag bagsak nun at hindi kaya ng muscle i-receive yun, i-absorb, pwede kang gumanon, tas end up disaster. Totoo yun, nangyari sa akin yun. Di ko alam bakit. What? Di ko kayang i-absorb yun. So stupid, di ba? Yun pala yun. Ngayon physical therapist na tayo. Yung singit ko pagod na dahil nakaupo lang ako dito habang pumapadyak, imbis na mataas yung so maraming factors. So we can berm his ear. Nice berm. Pagod na ako, akapadyak. Dapat katayo ako. So merong nakasunod, hindi ko alam kung sino yan. Na yung aking singit, yung muscle ko doon. Buti na lang nagko-core din tayo, no? Nag-exercise ako 10 minutes every day, straight to the core. Abs, wala akong abs, 6-pack, pero nararamdaman ko yung muscle sa loob na nagbi-build up na siya, natabunan na siya ng taba. Very important siya kasi pagdating sa mga ganito, yung muscle na yun yung magsusupport sa mga ligaments, sa joints, yung singit dito sa thigh yun. So exhausted na ngayon yung aking singit tsaka mga litid sa gilid. Ito, ayan, diba?
So meron pa tayong time. Still running. Pinakamalupit eh. Meron pa isang ahon eh. Meron pa isang ahon dun. Almost in the end. This video is brought to you by DJI Osmo Action Camera 5 and Look Proof Bikes, downhill bikes, descent. Pag binig-berm siya, pinupump mo siyang ganun. Mayroong flow yun. So, exit around the corner is the key. Pasok ka sa loob. Kapagod ka lang dyan. Pala yun. Hindi pala ako nag-exit. Nakaraan ka pala kumain na agad ako. And that's it. That concludes our video for today. Redline Mushrip full course is brought to you by DJI Osmo Action Camera 5 version 5, and hopefully makakuha tayo ng DJI Osmo 360. Shout out. Asan na sila? Ano sila? Abot! Nauna yun. Ba kayo? Nauna nga sila eh. Nauna ba sila? Oo. Din sila Jaime.